Hello po. Hello po. Hello, Joyce. Uy, katukayo ko Hello pala to. po. No longer being recorded. Hala, no longer being recorded daw. Hello po. Hi, Joyce. Tukayo, ano na, musta? Okay naman po. Yung mga Joyce talaga magaganda yan eh. Sabi! Joyce, anong ganap natin sa buhay ngayon? May trabaho ba tayo? As of now po, nagre-requirement po pa ibang bansa po. May plano makibang bansa. Saang bansa? Po. Taiwan po. Pa-Taiwan. Ano naman papasukan mong trabaho doon? Mga factory worker po, ganun po yung possible po na po. Factory worker. Ilan taong ka na, Joyce? Po. 26 po, turning 27 this coming July po. Oh, wow, thank you so much. Candidate number 1. 27 years old. Okay, pa 27 ka Yes na. po. May jowa? Meron na po ngayon po. Ba't parang nag-isip 4 ka months pa? pa lang po. Parang pinag-isipan mo pang mabuti kung sasabihin mo na may jowa ka o wala. May problema ba? May problema ba kayo Meron ng jowa po. mo? Wala naman. Okay. Ngayon po, wala naman po. Doon sa past po, meron. Ay, may boyfriend ka na pero iniisip mo pa yung past? Dahil yung kumbaga po ay mas thankful naman po ako ngayong sa partner ko po ngayon kaysa po yung before ko po. Pero may problema ka from the past. A blast from the past na ating huhugutin ngayon? Siguro po ano siya, lesson learned po sa past ko ngayon yung Okay. ngayong masasabi ko po. So ito ay isi-share mo na naging experience mo from the past na Yes mag-iiwan po, ng yes lesson para sa ating mga ka-LSS. Maganda yan. Gusto ko yung Opo, mga ganyang especially hugot. sa mga babae po. Tama, gusto ko yung mga ganyang hugot. Sige, hugutin mo na yan para mapadala natin sa mga kinauukulan. Go, Joyce! Yan po, bali, yung isa-share ko po is meron po akong before na ka-relationship. So parang maaga din po yung ng mga pangyayari po, no? Kasi parang 3 months po, nag-live-in na rin po kami nun since magkatrabaho din po kami. And then until parang mga 6 months to, hanggang sa tumagal na po kami ng 6 months, parang nakikita ko na rin po yung attitude niya talaga hanggang sa nauhuli ko na po siya na maraming mga nakakausap, like mga sa dating app po or sa Facebook dating Okay. app, mga ganun po. Oo. And then, kinonfront ko po siya noon. Sabi ko, bakit niya nagagawa yun? Ganito, ganito. Sabi niya po, parang sakit na daw niya yon. So, sabi ko, anong klaseng sakit yan? Hindi ka na gumaling? Sabi ko pong ganon. Anong So, sakit nung yan? time na Hindi yun- mapakali, ganun? Di ko rin po maintindihan. So, Wait lang, Joyce. nung time na yun, Gaano katagal kayo nitong lalaking to? tumagal po kami ng 1 year and 6 months po Okay. na 1 year and live-in. 6 Kahit nalaman ko na po na ganun yung ginagawa niya po. Para kasi naniwala pa po ako sa kanya na kaya niya talagang magbago pa po. Mhm. Hanggang sa narinig ko na po mismo sa kanya na hindi na daw siya magbabago, ganyan. So, anong time na yun, nilabang ko pa po nun eh. Tapos, nagtiis pa po talaga ako nun hanggang sa yung magulang niya na mismo yung nagbebeg sa akin na wag ko daw pong iwan yung anak, ganyan po. Kasi sobrang din po, sobrang bait din talaga nung magulang po. Na-realize ko rin naman po din na at the end of the day, hindi ko naman po makasama yung parents niya eh. Yung lalaki po, yung anak nila. So, hanggang sa napagod na po ako nung time na yon kasi to the point na sinira niya talaga yung mental health ko. Although during that time, hindi ko po nakikita yon kasi syempre, mahal ko po yung tao. Hindi ko talaga, parang tinatry ko pa pong ilaban nun. Siyempre, bulag ka sa pag-ibig eh. Opo. Hanggang sa nakukuha ko na po yung language niya, like yung mga pagmumura niya, yung pagiging toxic niya, parang na-adapt ko na din po hanggang sa naglalabasan na parang nagkaka-anuhan na po kami ng salitaan na mga pagmumura. Yung halos wala na po talagang rest. Wala na yung love po. Hanggang sa unti-unti na rin po akong napagod nun. Hanggang sa hindi na po ako talaga nagparamdam. Pero naman po ako, maayos naman po akong umalis at nagpaalam doon sa parents niya na hindi ko na po talaga kaya. And then yun po, hanggang sa nakaalis na po ako sa ganong sitwasyon kasi apektado na din po kasi yung work ko nung time na yon. Halos hindi na po ako nakakapasok kasi umiiyak talaga ako hanggang alas 5 ng umaga and then pasok ko, kailangan alas 6, babiyahin na po ako. Hindi ko na po kaya bang ituloy yung araw na ganun po yung ko, lugmok talaga, like Sobrang toxic. talagang punto po yung mata ko. Opo. Mm-mm.
Hindi pinagsasabihan ng parents niya? Kasi di ba doon kayo nakatira sa kanila? Hindi pinagsasabihan? Sinasabihan po yun, halos umiyak na nga din po si nanay nun, yung nanay niya po. Mm-mm. Kaso hindi po talaga nagbabago. Matindi. Kasi ang 31 years old na po siya, mas maano po yung age niya sa akin nung time na yun. Wow! 31 years Tapos old? Walang yan. pinagkatandaan? Opo. Parang batang nagtatantrums palagi? Yes po. Tapos ang masaklap pa po nun, talagang tinanggap ko din po yung nakaraan niya kasi may isa na po siyang anak. So ako po kasi talaga, like, dalaga po talaga. So yung, kumbaga, nilunok ko yung pride ko na hindi ko po talaga standard yung gano'n. Pero hindi mo kasi masasabi talaga na ano kapag ano ka na dun sa tao, na pamahal ka po talaga. Kaya Diba, yung time na yun, parang Joyce? nag-ano. Nasabi mo sa akin na na-adapt mo na siya, na na-absorb mo na lahat nung, parang Opo. ikaw, unti-unti nagiging ikaw na siya. Ganun daw yun eh. Opo. Your partner is your biggest mirror. Ganun daw siya. Especially pagka magkasama kayo sa isang bahay or masyado kayong yung relationship niyo masyado kayong kumbaga nagkaroon kayo ng intimate na pagsasama. Nagiging mirror niyo daw ang isa't Opo. isa. So yung nangyaring yun, na kuha mo yung mga pagmumura niya, 'di ba? Na-adapt mo yung ugali niya, Opo. yung pagiging toxic niya. Unti-unti naging ganun ka na. 'Di ba? Opo, pag nakakarinig na po ko sa kanya ng masasakit na salita, ano na po, parang gano'n na din yung inabawi ko po ba sa kanya, parang ginagantihan ko din siya ng ganong salita. Hanggang sa pinakamasakit na nagawa niya po sa akin yung yung excuse me po sa mga nakikinig, yung mga dinuraan niya po ako. Yun doon ako talagang Oh my gosh. nag-let go na po. Doon na po talaga ako nag-let go. Grabe, ang toxic niya. Alam mo, parang feeling ko may problema siya. May problema Yun nga talaga din po siya. yung Since siguro meron Kasi- siyang kailangang i-address na issue niya, siguro minsan nag-uugat yan sa childhood eh. Baka meron siyang Possible. something na nangyari from the past nung bata siya, baka na-bully or Mhm. alam mo na, hindi mo alam eh. Doon talaga yun yung root cause niyan, yung childhood trauma, kung ano yung mga ang tawag dito, kung paano siya pinalaki. Pero sabi mo naman, pinagsasabihan ng magulang. Di ba? Yes po. Kasi parehas po kami, kinakausap po. Like, nakaupo po kami parehas. And then, nandun po yung parents niya, like yung mama and papa niya po. Ganun po. Kaso, di ko rin po alam kung saan po nanggaling yung ugali niyang yun. Pero Kasi ang sobrang bait maganda po niyan, talaga ng parents niya. ang maganda niya, nagising ka sa katotohanan. Hindi mo pinahintulutan na Opo. sa mahabang panahon na magsama pa kayo at hindi mo na tinolerate yung mga ganong gawain niya sa'yo. Kasi nga, may respeto ka sa sarili mo. Yun naman importante. Opo. Pag nakikita mong wala ng respeto sa'yo ang partner mo, at least have enough self-respect para lumayo sa ganong uri ng Yes relasyon po. at sitwasyon. Maganda yan kasi nagising ka. Kasi nga, meron kang respeto sa sarili mo. Wala siyang respeto sa'yo, at least ako, kaya kong ibigay yun sa sarili ko. At dahil nire-respeto ko ang sarili ko, aalis ako sa ganitong uri ng sitwasyon. Hindi ko na to kaya. Hindi ko na to kayang i-tolerate. Ang mahalaga dyan, nagising ka, Joyce. Good job ka Yes dyan, po. Mari. Pero uli-uli, ang maganda nito, lesson learned, di ba? Natutuhan mo Yes na po. Sobra. Opo. makita yung mga ganung red flag sa relasyon na kapag ka early Opo, signs may na- ganito, di ba? Yung mga early signs makikita mo yan. Early signs may ganito ay, sorry, back out na ako. Okay, back out na. Wala nang ganun. Di ba? Yan nga po, na-realize ko po na talaga, wag mo nga hayaang masira yung sarili mo sa ganong tao. Yun po. Yung Mm-mm. ko. Pagka nakitaan mo agad ng red flag dun sa mga early stages pa Yes lang ng po. relationship, wag na. Yung mga ganon na sinasabi mo na parang, hindi, maliit na bagay lang. Hindi. Pwedeng lumaki yan. Pwedeng lumaki. Makitaan mo pa lang ng ganon, wag na. X cancel, return back to sender. I-return back to sender sa Shenzhen Sorting Center.
Charing-gola. Oh, Joyce, i-share mo naman sa ating mga ka-LSS kung ano ang natutuhan mo doon sa relationship na yun at kung ano yung mga na-apply mo ngayon sa karelasyon mo na healthy relationship na kayo ngayon. 'Di ba? Sabi mo, healthy na itong relationship mo ngayon? Yes po, yes. Okay, sige. Go. Unang-una po, natutunan ko talaga dun sa past relationship ko po is, huwag mo talagang hahayaang sirain yung sarili mo sa ganong tao. At the same time, lagi nating tandaan na letting go can lead to new opportunities. Like, kung ano ako ngayon, yung partner ko ngayon, kung hindi ako nag-let go doon, hindi ko mararanasan ba yung anong meron ako ngayon sa relationship. Like, may peace of mind talaga ako. And then, ramdam ko talaga yung unconditional love na hindi ka basta-basta ba like bumurahin or what, na itatrato ka talaga ng tama. Okay. Yun po. Okay. Para naman doon sa relasyon mo ngayon, yung na-apply mo ngayon para sa iyong karelasyon ngayon na sabi mong healthy relationship na ang meron kayo ngayon. Ano po, ngayon masasabi ko po na yung magandang practice po talaga is yung kung ano yung problema nyo, wag niyong sasabihin like sa magulang or sa mga friends nyo. Kumbaga kung hangga't kaya nyong pag-usapan ng kayo lang or solusyonan ng kayo lang dalawa, mas maganda po yun. And pag-usapan agad, wag lilipas yung isang araw o isang gabi na hindi kayo okay, na may samaan ng loob. Kasi sa experience ko po ngayon, open po talaga kami ng partner ko. Like pag may mga kailangan pag-usapan, like mga konting tampuhan, ina-open na po agad namin. And then kung ano yung kailangan namin baguhin sa sarili namin or anong kailangan i-improve namin sa sarili namin, ina-address po talaga namin yon para at least po, mas magaan po ba yung pagtulog namin or yung paglipas po ng isang araw is good po talaga kami. Oh, ang ganda nun kasi meron kayong Opo. open communication ng karelasyon Yes mo po. ngayon. That's healthy. Oh, maganda yan. Alam mo, na-realize ko lang din na kaya nangyari yung sitwasyon sa'yo noon from the past. Parang it's a preparation for you. Parang yun yung magiging parang reference mo ng mga Opo. nangyari sa'yo para maging ganyan ka ngayon sa karelasyon mo na nasa tamang tao ka Yes na. po. 'Di ba? Hindi mo 'yan ma-apply Opo. ngayon sa present mo kung hindi mo 'yun naranasan from the past. So, i-honor mo Yes, rin. opo. I-honor mo rin yung mga nangyari sa iyo from the past. Gawin mo siyang yun nga parang reference na eto ko dati eh. So, ginawa ko na to dati. Ano gagawin ko na naman ba? Baka maulit na naman to. So, hindi mo na siya gagawin, 'di ba? So, Yes parang po, ano mo siya, parang reviewer, kumbaga, 'di ba? Yes po. Opo. Oo. Kung hindi nangyari yon, hindi ka magiging ganyan ngayon sa present. So, i-honor Yes mo pa rin yung Mas naging experiences mo maunawain na po. yun. Opo. Yes. Wag natin ibaon sa limot yon, wag natin ikahiya Yes. yon kasi nagagamit pa rin naman natin yon ngayon sa present and sa future. Thank you so Yes much, po. Joyce ng Laguna, Thank you po. sa iyong Thank you po. makihugot. Sobrang ganda ng storya mo at nagbigay yan ng lesson sa ating mga ka-LSS ngayon dito sa Love Stories and Songs. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!